Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Diyos na mabuti. Mabuti po bang Diyos? Amen. Kung mabuti ang Diyos, kulang pang palakpak na yan para sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kasi yung iba hindi na nagising, pero tayo malakas pa at maraming pangarap, maraming pagpapala ang ibibigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Are you happy today? Amen. This is the second Sunday of September. Wow, Burr month na po. Sino sa inyo ang nagkabit na po? Ng ng mga decoration, di ba? Para sa ating Kapaskuhan. So, sabi nila, bumili daw po ng mas maaga kasi pagdating na ng December mismo, tataas pa ang mga presyo. Amen mga kapatid? Kaya maganda na po tayo. It's also a preparation to celebrate the salvation na pinakalob sa atin ng Diyos na buhay. Amen po? Amen. Hallelujah. So alam ko na masaya kayo kasi tumawa na kayo. So let's begin. But before we start, let me give you some few reminders. Ang una-una po dyan ay, ano po yon? Paki-silent ang mga cellphone. So please silence your phone to avoid distraction and also that's a sign of respect habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos while inside the church. Amen? Thank you so much for not using your phone during the worship service. Next, yan, please take down notes. May panulat po ba tayo? Very important po mga kapatid, sapagkat dyan tayo magbabase sa ating mga naisulat at natutunan ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. Napakaganda ng series natin. It's about victory in Christ. Kaya kung hindi ka pa rin nananalo kay Satan, baka mali ang iyong mga pinaniniwalaan. So all you have to do is replace it with the Word of God. Amen po? Amen. If you have your phone, also, you can use your phone as a camera phone because we believe that a picture is worth 1,000 words. Tinatamad ka magsulat, picture mo na lang yan. Kuha mo lahat. Amen mga kapatid? Amen. Next po, don't forget to invest and invite, bring a family or friends sa church. May dala po ba tayo? Yan, salamat po. Palakpakan nga po natin ang mga nagdala. Ayan, hallelujah. Thank you so much for sa pagtugon nyo po sa panawagan ng Diyos. We also have 2 worship service every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday po katulad nito, 8 in the morning. Please don't forget to watch our online worship service. Alas 8 po every Sunday and every Wednesday, alas 6 ng gabi. Sinasabi po namin yung oras para antabayanan po ninyo ito. Amen po mga kapatid? At pag nanonood po kayo, anong gagawin? Mag-comment. Wag lang amen, heart, or thumbs up. Mag-comment po kayo about the lesson. Much better. Amen mga kapatid? At pag ginawa natin ito, lagi itong mag-up, di ba? Yung laging mag-pop up sa mga wall para marami pang mapagpala, hindi lang ikaw. Amen po ba? Amen. Alright, so handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Hallelujah. So kung handa na po tayo, sabay-sabay na tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen po ba? Hallelujah. Say it every day because it is a declaration to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed dahil kay Kristo. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Alright, so let's begin. Our series for the month of September is, look at that, Victory in Jesus Christ. Part number 2 na po tayo. And next po, pakibasa nga natin, Sola Gratia. Grace alone is my victory. Sige nga sabihin natin, grace alone is my victory. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ito po ay spiritual warfare under the perspective of grace or biyaya. Sapagkat minsan, ang isang Kristiyano ay nagiging mayabang at nagmamataas sa Diyos kasi lagi siyang nananalo sa kanyang mga laban. Amen po ba? Na hindi niya, na nakakalimutan niya at hindi niya nakikita na kaya pala siya nagtatagumpay ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Can you amen? So different perspective para makita natin at pag nakita natin na sa biyaya lang pala tayo nananalo, ibabalik natin ang lahat ng papuri sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga po ng isang kataga or awit,
Grace changes everything. Amen po ba? Grace is the game changer. Sapagkat nung dumating ang biyaya ng Diyos kay Kristo, nagbago na ang lahat. Yung hindi mo kayang patawarin, kaya mo nang patawarin. Yung hindi mo na kayang mahalin, kaya mo nang mahalin. Amen po ba? Kasi dumating na si Kristo at ang kanyang biyaya. Let's read this. Hebrews chapter 2, verse 14. Everybody, since the children have flesh and blood, He, Jesus, too shared in their humanity so that by His death, sa kanyang kamatayan, ano daw? He might destroy him who holds the power of death. Sino yun? That is the devil. No? Dahil namatay si Kristo, tayo po ay naging matagumpay na. Bakit? Nawasak. It was destroyed ang lahat ng gawa ni Satanas. Now, ang aralin po na ito ay kakaiba tungkol po sa pangkaraniwan. Sapagkat pagka pinag-usapan natin ang spiritual warfare, kadalasan po ay nakatuon tayo doon sa gagawin natin. Ano po yun? Mananalangin ka at mag-aayuno ka or mag-aayuno or fasting. Wala pong masama doon. Pero dito po sa grace-based perspective ng victory ng kay Kristo, ang ating pong diin ay hindi sa ating mga gawa, kundi sa gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po mga kapatid? Ang tawag po natin dyan ay the Christ finished work on the cross. Ito po yung tinapos na gawa ni Kristo. Saan daw po? Sa krus ng Kalbaryo. Siya ba'y namatay? Yes. Siya ba'y inilibing? Yes. Siya ba'y nabuhay na maguli? Yes. Kaya siya rin ay babalik upang tayo ay samahan niya. Can you hear? Amen. So tapos na. Sabi sa katabi, tapos na. At ito ay tinapos na ni Kristo saan? Sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayong umaga, ipapakita ko po sa inyo kung bakit tagumpay na talaga tayo. Ang tanong, naniniwala ka bang tagumpay ka na? Minsan kahit nagkakaproblema tayo, naniniwala ka bang tagumpay ka na? Kahit pa minsan yung pangarap mo, parang, Lord, hindi na ata matutumbok. Tama ba? Pero along the way, brothers and sisters, tagumpay na tayo at yan ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito. Amen po ba? Tagumpay na tayo sa demonyo, kay Satanas na Diablo, kaya kumapit tayo sa paniniwala natin sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Pag inisip natin ang biyaya, hindi natin iisipin ang ating mga gawa. Can you hear amen? Sapagkat sa biyaya ng Diyos, ito po'y nakatuon sa tagumpay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you hear amen? Pag tayo nakatuon sa ating sariling effort, ang lagi nating gagawin para magtagumpay ay makipagbaka. Tama? Magpagod, magsipag, at gawin araw ang gabi ang araw para lamang makuha ang ating tagumpay. Amen po ba? Pero sa biyaya ng Diyos, brothers and sisters, tayo ay nakatuon sa tagumpay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tagumpay din tayo. Amen po ba? Diba sabi ng verse, wala po dyan sa Romans 8:37, we are more than conquerors. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Now, tatanungin ko ulit kayo. Last time sinabi ko na, bakit higit ka pa sa mananagumpay? Bakit po? Sapagkat hindi naman ikaw ang lumaban, hindi naman ikaw ang nasugatan, hindi naman ikaw ang naghirap. Sino po? Si Kristo ang naghirap, siya ang nasugatan, siya ang namatay, pero sino nakinabang? Tayo ang nakinabang. Ganyan po mga kapatid? So, we are more than conquerors in Christ. Can I hear amen? Amen. Next po, know your enemy. Now, sa lahat ng laban, ang cardinal rule po in any warfare is, ano po yon? Know your enemy. Sa Tagalog, kilalanin mo kung sinong kalaban mo. Okay po ba yun sa inyo mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat pag kilala mo na yung kalaban mo, alam mo kung paano ka aatake. Alam mo kung paano ka iiwas at alam mo kung paano ka mananalo sa laban na iyan. Tama po ba mga kapatid? Amen. At sa oras na ito, tatanungin ko po kayo, sino ang ating kaaway? O wag kayong titingin sa katabi nyo, o sa kung kani-kanino. Ang kaaway natin ay walang iba kundi sino? Si Satan. Basahin po natin, Ephesians 6:12. For we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world. The rulers, authorities, and look at that, cosmic powers
of this dark age. No? So hindi tayo lumalaban sa laman, hindi sa tao, kundi saan daw po? Mga spirito, spiritual forces, cosmic powers sa mundong ito. Can you hear, amen? Sapagat yung iba naniniwala nga, kayo ba'y naniniwalang may mangkukulam? Hello? Na mayroong mga tikbalang. Yung iba naniniwala, takot na takot pa nga kayo eh. No? How much more na dapat paniwalaan mo na mayroong banal na spirito na higit na makapangyarihan sa lahat. Can you hear, amen? Amen po ba? Ang tunay na kaaway natin, hindi po tao or human beings, kundi spiritual powers. Can you hear, amen? Mga hindi mo nakikita. At dahil hindi natin nakikita, kailangan natin ng tulong ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Next po, there is a spiritual enemy. Yes, meron po tayong kaaway at hindi po siya nakikita sapagkat siya ay espirito. Can you hear, amen? Una, ang ating pong tunay na kaaway ay ang spiritual na kaaway or spiritual enemy. Ang tunay na kaaway natin ay ang diablo. Tama po ba? Amen mga kapatid? At sabi po ni Pablo, tingnan niyo po ito, 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi rito, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, look at that, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So nakita niyo po yon? Yung devil po dyan ay hindi lion ha. Baka kapag nakakita ka ng lion, uy devil, hindi po. Sabi yan like, kagaya ng isang leon. Bakit? Ang isang attitude ng leon ay nag-aabang lang siya. Tama po mga kapatid? At pag nakita niya na kaya kanya ng sakmalin o sagpangin, dun pa lang siya aatake. Anong ibig sabihin? Nag-iisip ang kalaban. Kaya dapat tayo din ay nag-iisip. Can you hear, amen? Amen po ba mga kapatid? Ang Greek word ng salitang devil, in Greek word is diabolos or diablo, di ba? Diabolos. Nang literal na ibig sabihin ay enemy or adversary at especially it means Satan, no? Or si Satanas. Kaya pag may nabasa po tayo sa Bible na devil, it refers to Satan. Kaya si Satanas ay diablo at ang diablo ay si Satanas. Maliwanag po ba yan? At siya ang ating kaaway. Maliwanag po ba? Siya yung laging sumasagpang sa atin, kumakagat sa atin. Kaya minsan tayo ay napapalungkot sa ating buhay. Amen mga kapatid. Now, let's look at this question. Who is the devil? No, alamin natin kung sino po nga po ba ang devil in a Bible's perspective. Sino po si devil? Lucifer became the devil. Si Lucifer po ay ang naging devil or diablo. Sapagkat siya po ay nagmataas sa Diyos, nagmalaki sa Diyos, at gustong pumantay sa ating Diyos na buhay. Can you hear, amen? Amen po ba? So anong ginawa niya para makuha niya ang kanyang pangarap? Magre-rebelde siya ngayon sa Diyos. And as a matter of fact, dahil nagkaroon siya ng pride sa kanyang puso, siya ay ibinagsak ng Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? So dito pa lang makikita natin na kapag tayo ay punong-puno ng pride, kaya tayong ibagsak ng Diyos. Can you hear, amen? Amen. Ganito pong pagkakasulat ni Propeta Isaiah. Isaiah, yan, chapter 14, 12 to 15, sabi rito, how are you fallen from heaven? Paano ka bumagsak sa langit? O Lucifer, son of the morning, how are you cut down to the ground, you who weakened the nations? Look at 13. For you have said in your heart, anong sabi ni Satanas or Lucifer? I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. No? Next. 14, I will ascend above the height of the clouds, and I will be like the Most High. No? So nakita po natin, puro ako. Wala na siyang ibang binabanggit, kundi ang kanyang sarili lamang. Can you hear, amen? Kaya minsan pagka mahilig kang
akuin ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Magaling ako eh. Pag wala ako dyan, hindi nila magagawa yan eh. Brothers and sisters, you are a candidate for having pride. Can you hear amen? Amen. Ano nangyari? 15, yet you shall be brought down, saan daw? To Sheol, to the lowest depth of the pit. No? Kahit na gusto niyang magmataas, gusto niyang umangat ng umangat sa buhay, dahil hindi naman siya humihingi ng pag-angat mula sa tunay na mataas, kundi ang Diyos, siya ay laging bumabagsak. Amen? Nakita niyo po yun? Sabi ni Isaiah, yet you shall be brought down. Ibinabaka. Saan daw po? To Sheol. Sabihin nga natin, Sheol. Yan. Ito po ay ang Hebrew word ng salitang Hades or underworld or world of the dead. Or it means grave, hell, or pit. Sa Tagalog ay impyerno. Kaya siya po'y ibinulid, ibinagsak hindi lamang sa lupa, kundi sa kailaliman ng lupa. Nakita niyo po yun mga kapatid? Bakit? Sapagkat nagmamataas siya sa Diyos. Magaling daw eka siya, sikat daw eka siya. Kaya lang hindi niya nalaman na may mas sikat pa sa kanya ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout amen. So it's a lesson learned for us. Can I hear amen? Na minsan mataas nang nararating natin, oo, given na yan, dahil nga maraming talents ang ibinigay sa iyo ng Diyos, maraming resources ang binigay sa iyo ng Diyos, but all we have to do, if we achieve that victory in our lives, ibalik natin all glory to God alone. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So ano nangyari? Bumagsak si Lucifer at siya'y naging diablo, kaaway ng Diyos. It means arch enemy of God. Can I hear amen? So ang tanong ay ito, which side do you belong to? Kanino kang side or kanino ka kakampi? Sa Diyos o sa diablo? Kanino po tayo dapat? Alam natin, dapat sa Diyos. Can you hear amen? There is no neutral ground. Wala pong gitna diyan. Kung sa Diyos ka lang. Pag hindi ka sa Diyos, sigurado doon ka sa kabila. Are you with me, kapatid? Kaya pag tinanong ka, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Dapat alam mo kaagad ang sagot mo. Kasi walang gitna po dyan, sabi ng Biblia. Can you hear amen? Pag sinabi mong sa langit ka, walang chance ang impyerno na makuha ka sapagkat may buhay na walang hanggan tayo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Tingnan niyo pong sabi ni Lord Jesus, Matthew 12 verse 30, sabi niya, napakaiksi. He who is not with me is what? Against me. Sa Tagalog, yung hindi ko kakampi, yung ayaw sa akin, laban sa akin. Amen po mga kapatid. Kaya yung iba pa, tara, punta tayo sa church. Let me introduce to you Jesus. Ayaw namin yan. Brothers and sisters, tinatanggihan nila si Kristo. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Kung hindi ka kay Kristo, ang sabi mismo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga kausap, next po, John chapter 8 verse 44. Tingnan niyo po kung kanino tayo. You belong to where do you belong? To your father, which is the devil, and you want to carry out your father's desire. Ano bang gusto ng tatay na yon? To lie, magsinungaling. Amen po ba? Kaya kung hindi ka sa Diyos, nasa devil ka. Kaya ayaw natin yon. Can you hear amen? Kaya minsan, pag may mga Christian na nakakapagsinungaling pa rin, sabi natin, hindi ka anak ng demonyo. Can you hear amen? Anak ka ng Diyos, kaya dapat ang sasabihin natin, as much as possible, ay ang katotohanan habang tayo binabago ng Diyos bawat araw. Can you hear amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? So, how do we know our enemy? Number 1, next po. Ito po yan, dapat alam nyo to. The devil hates us. Amen po ba? Ang diablo, si Satanas, hindi kanyan kakaibiganin. Because the devil hates us. Can you hear amen? Amen po ba? Pag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon ni Satanas na yumaman, brothers and sisters, magtaka ka na. Bakit po? Sapagkat si Satanas mismo ang magbabagsak sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen. Bakit? Sapagkat ang diablo galit sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Paki-assist nga po. Yan, sorry po. Yan.
Sige po, focus lang po tayo dito. May mag-a-attend na po sa kanila. Yan. Are you still with me, mga kapatid? Amen. At gayong oras nga na ito, ganito po yan. Ayaw na ayaw ni Satanas na marinig mo na galit siya sa iyo. Tama po, mga kapatid? Samantalang yung iba'y tinatawag pang mga masasamang spirito, sapian mo ako, heka, o kaya naman ay gusto nila na sila ay tulungan. Brothers and sisters, kahit makakuha ka ng tulong sa mga masasamang spirito o sa demonyo, ipapahamak ka pa rin ito. Why? The devil hates us. Can you hear amen? The devil hates us because we are what? The living trophies of God's grace. Nakita niyo po yan? Pag tayo po ay nakikita ni Satanas, tayo po ay buhay na tropeyo ng Diyos. Can you hear amen? Nakakita na po kayo ng trophy? Yung lagi mong pinagmamalaki. Nakita mo yan? Nakuha ko yan noon. Nanalo ako sa pageant. Nanalo kami sa basketball. Can you hear amen? Kaya pag nakikita tayo ni Satanas, galit na galit siya. No? Bakit? Kasi tayo ang patunay na tagumpay na nga po ang Panginoon sa ating mga buhay. Can you hear amen? Amen. Dahil tayo po ay tropeyo ng tagumpay na Diyos dahil lamang sa kanyang biyaya. Ganito po ang isinulat ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 2, verse 4 to 7. Tingnan niyo po ito, everybody. But because of His great love for us, look at that love. Ano po yon? Great love. God, who is rich in mercy, ano pa? Made us alive with Christ. Even when we are dead in transgressions, it is by grace that you have been, look at that, saved. No? Dahil sa mayamang biyaya, mayamang awa ng Diyos sa atin, binuhay niya tayo. Tama po ba? Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan kay Kristo. At dahil sa biyaya, tayo ay naligtas. Verse 6, look at this. And God raised us up with Christ and seated us with Him. Look at that. In the heavenly realms in Christ Jesus. Napakaganda pong isipin ito. Pag ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay iniupo ng Diyos sa kaitaas-taasan. Can you hear amen? May pwesto ka doon. Ikaw ay isa na ring tagapanguna, hindi lamang sa buong mundo, kundi sa mga demonyo na nagkalat sa ating paligid. Can you hear amen? Amen po ba? Pero hindi dahil ikaw yun hindi dahil si Gani ito, o kaya ikaw ang nagpapalayas ng mga demonyo. Ito ay dahil kay Kristo na nasa atin. Can you hear amen? Kaya sabi niyan, tinan niyo ulit God raised us up with, kanino daw? Kay Kristo. Tanggalin mo sa Kristo sa iyong buhay, hindi ka mananalo kay Satanas. Can you hear amen? Pero pag nasa iyo na si Jesus, you are one of the conquerors seated with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Can you hear amen? Maliwanag po ba yon? Amen. 7, look at this. In order that in the coming ages, He might, He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Hallelujah. Dahil daw po sa biyaya at habag ng Diyos, ipinapakita niya sa mga darating pa na mga panahon na tayo po ay biniyayaan ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Alam niyo po bang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang sabi po ng Biblia, incomparable. Sabihin natin, incomparable. Sa Tagalog ay walang maihahalin tulad. No? Samantalang sa tao, pagka ginawa mo siya ng masama, nakakadalawa ka na. Tama ba? O minsan nakakasampu ka na. Pero ang Diyos, kahit anuman paulit-ulit na gawin mo sa Kanya, ang Kanyang biyaya, hindi mo kayang tumbasan. Amen? Ilalo pa niyang lalampasan. Bakit? Sinabi ko na nakaraan, para ang tao ay hindi mahiyang lumapit sa Diyos. Amen? Sapagkat maraming mga tao, tayong mga Pilipino, mahiyain sa Diyos. Tama ba? Narinig niyo na yung kasabihan ganito, ayoko mag-church. Bakit? Nahiya ako may kasalanan ako. Amen mga kapatid? Okay, ayoko mag-church. Bakit? Kasi baka masunog ako, galit sa akin ng Diyos. Brothers and sisters, kahit may kasalanan ka, may pangako ang Diyos sa Biblia.
1 John 1:9. Pag ikinumpisal mo na ang iyong kasalanan sa Diyos, anong pangako niya? Patatawarin niya. Hindi na siya galit sa iyo. Sabi sa katabi, hindi siya galit sa iyo. Hindi na siya galit. Tama ba mga kapatid? Kasi ang relasyon natin ay ama na. Kayo po ba, pag may mga anak nagkasala, sabi ko, lumayas ka rito, di na kita anak. Ganun ba sinasabi natin? Hindi po. Diba? Pinapagalitan natin hanggat maaari. Pero pag umuwi ng bahay, kumain ka na ba? Diba? Kasi anak tayo ng Diyos na buhay. That is how we explain the incomparable riches of His grace. Can you hear amen? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang mahihiya sa Diyos. Amen po mga kapatid? Kaya wala nang dahilan na, bakit ayaw mag-church? Dami kong kasalanan eh. Tama po mga kapatid? Pinatawad ka na ni Kristo, kaya kailangan mong magbalik sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Express in His kindness to us in Christ Jesus. Hallelujah. Satan is defeated. Next, number 2, ano po yan? Spiritual enemy is what? Already defeated. Ilagay niyo po ito sa inyong puso't isipan. Ang kalaban natin na si Satanas ay ano daw? Talo na. Sabihin sa katabi, talo na. Already defeated. Past tense po yan. Amen po mga kapatid. The spiritual enemy is already defeated. As in, done. Finished. Literally, defeated. Sa Tagalog, talo na. Sabihin nga natin, talo na. No? Hindi kasalukuyang matatalo pa lang kapag kumilos ka. Hindi po. Talong-talo na siya. Can you amen? Amen po ba? Kaya pag lumaban tayo, huwag kang matatakot na matalo kasi hindi ka matatalo. Ang talo ay yung kalaban natin sa Satanas. All you have to do is act on your faith in Jesus Christ. Can you amen? Talo na siya. Already defeated. Kumbaga sa laro, game over. Can you amen? Amen. Wala na siyang magagawa pa. Kapag narinig natin, minsan kasi, pag nagtuturo ang ilang mga leaders or mga preachers patungkol sa spiritual warfare, as if para bang ang laban ay nangyayari pa rin sa ating mga buhay. Yes, laging may problema, laging may bakbakan araw-araw, pero brothers and sisters, panalo ka na. Sabihin sa katabi ulit, panalo ka na. Can I hear amen? Kaya wala kang dapat ikalungkot. Are you with me mga kapatid? Kaya ang sabi ng iba, mag-pray ka ng matindi para hindi ka pasukan ng masamang espiritu. Mag-pray ka, mag-ayuno ka para hindi ka matalo ni Satanas. Well, brothers and sisters, kung panalangin lang pala ang sagot para matalo si Satanas, bakit pa binigay si Jesus para sa atin? Nandiyan po ba yung kapatid? Kaya nga siya ibinigay sapagkat siya na ang gumawa ng tagumpay sa krus ng Kalbaryo para lahat tayo, ikaw at ako, ay panalo na kay Kristo. Shout amen. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Now, sabi ng iba, hindi. Panalangin talaga ang solusyon para tayo ay magtagumpay sa demonyo. Well, brothers and sisters, hindi naman hamak na ang mga taga-Old Testament people ay mas matinding manalangin. Can you amen? May mga propeta na pag nanalangin ng apoy, bababa ang apoy. Pag nanalangin ng ulan, bababa ang ulan. Sino sa inyong nanalangin na ng apoy? May bumababa? Si David, 7 beses sa isang araw manalangin. Ikaw, 7 minuto. Andiyan po ba kayo? Kaya kung ipipilit mo na panalangin, pumapalya ka eh. Paano ka mananalo? Can you amen? And yet, dahil sa tagumpay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat tayo pwedeng angkinin. You are victorious in Jesus Christ. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Ang panalangin ba, Pastor, masama? Hindi. Ang panalangin ay sandata. Sabi sa katabi, sandata. Di ba mga kapatid? Pero kung alam mong panalo ka na, kahit nang hindi mo nabumunot ng sandata mo, sabi mo lang, in Jesus' name, salita pa lang yan, aalis na ang kamalasan sa iyong buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hindi pa bumubunot yan bunot Fernando. Diba? Andiyan po kayo mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi ko po sa inyo, kakaiba po yung nakasanayan natin na bakit ka nagtatagumpay? Kasi magaling ka, mahusay ka. It is because of your performance. Pero hindi po. Lahat
tayo na mga anak ng Diyos ay nagiging matagumpay because of the finished work of Christ on the cross. Dahil si Kristo ay namatay, nabuhay na maguli, lahat tayo ay tagumpay na kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? The Lord Jesus Christ has defeated the devil on the cross beyond recovery and with finality. No? Ang ibig sabihin po nito, wala nang chance na makarecover pa si Satanas. Yung sabi niya, parang sa sugal, yung mga nagsusugal, di ba? Gusto nilang makabawi, kaya iniulit-ulit nila yung laro. Brothers and sisters, it is game over. Can I hear amen? It is beyond recovery and with finality. Tapos na ang laban na ito, panalo na ang Diyos, hindi ka na makakabawi pa. Can I hear amen? Amen po ba? Ganito po ang sabi ulit ni Pablo sa ating key verse, Hebrews 2 verse 14. Look at this. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death, dahil sa kanyang kamatayan, ano daw po? He might destroy him who holds the power of death. That is, sino yun? The devil. Look at that. Dahil namatay si Kristo, nawasak na niya ang gawa ng demonyo. Are you listening, mga kapatid? Amen. Now, magandang pagtuunan natin ng salita ng pag-aaral ang salitang destroy. Sabihin nga natin, destroy. Ang Greek word ng salitang destroy is, ano po yan? Katargeo. Sabihin nga natin, katargeo. Yan. Ang ibig sabihin po nito ay kombinasyon ng dalawang salita, kata, which means down, and argos or argeo, which means inactive, walang kilos, useless, walang pakinabang, without effect, hindi na po umiiral. Can I hear amen? Amen po ba? So kung ilalagay natin ang sitwasyon ni Satanas, dyan po sa katagana katargeo, ang ibig sabihin po niyan, this means that the devil is down. Amen po ba? Talo na siya. Knocked down. Amen? The devil is inactive. The devil is useless. The devil is without effect. Are you with me, mga kapatid? Do you believe that? Kaya ang diin po ng kahulugan na ito ay nandun po sa katagana katargeo. Pag sinabi mong katargeo, it is destroyed. Tapos na. Talo na. Kaya ano man ang gawin ni Satanas, hindi na siya makakabawi sa Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Literally, it means once down, always down. Amen, mga kapatid? Once inactive, always inactive. Once useless, ano daw? Always useless. Once without effect, always without effect. Once defeated, Satan is always defeated. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Woo! Katargeo. Sabihin mo kay Satanas, katargeo. Tapos ka na. You are defeated. Talo ka na. Amen po mga kapatid? Kaya nga nang sabihin ng Panginoong Yesus ang napakaiksing kataga, John 19 verse 30. Tandaan niyo po ito. Ang sabi niya, it is finished. Wow. It is finished. Tapos na sa wakas. Alam niyo po ang salitang ito ay isinisigaw ng isa pong tao na nakatapos na talaga sa kanyang buong trabaho. Halimbawa sa isang magsasaka ay mula umaga hanggang hapon at natapos niya ng kumpleto ang kanyang pagsasaka at nakapagtanim siya in everything bakod. Sasabihin niya, it is finished. Ang Greek word niyan ay tetelestai. Sabihin nga natin, tetelestai. Ang ibig sabihin po nito ay ano? To end. No? Wakasan or complete. Kompleto na. Amen po mga kapatid? Amen po ba? So, dito po, ang salita pong it is finished, one word, tetelestai, is in the perfect tense. Ginamit po sa Greek word na ang ibig sabihin po, ayan po sa baba, it is the victor's cry. The action is done. The actor is at rest, but the result of his action still continues. Amen po ang kapatid? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kahit na wala na siya sa krus, nagpapatuloy pa rin, nagpapaalala pa rin kay Satanas na ikaw nga, anak ko, ay tagumpay na dahil kay Kristo. Shout amen!
Hallelujah! Tetelestai. Are you with me, mga kapatid? Napakaganda po ng salita na yan. Hallelujah. Praise the Lord. The effect of this victory continues even today and throughout eternity. Biruin niyo po yung damage na ginawa ni Jesus 2,000 years ago on the cross of Calvary, hanggang ngayon may epekto pa rin sa atin. Kaya pag nananalangin tayo, Panginoon, dahil sa iyong latay at sugat, magaling na ako. Boom! Magaling ka na nga. Amen po mga kapatid? Or else, kung walang tetelestai, hindi mo kayang angkinin kahit ang simpleng kagalingan sa iyong sakit ng ulo. Amen mga kapatid? And yet, we believe na kahit matitinding sakit, karamdaman, kahirapan man, kamalasan sa buhay, kayang paalisin ng Diyos sa ating buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Ang ginawa ni Kristo kay Satanas is complete damage with finality. Amen? Amen. Next, Christ has bruised the head of the serpent. Amen po ba? Alam niyo po yung kwento sa Genesis? Doon po sa hula na yon, ganito po ang sabi. Genesis 3 verse 15. Sabi rito, and I will put enmity between you, the serpent, and the woman, and between your seed and her seed. Pag sinabing seed, bunga, no? Yung kanilang magiging supling, which is Christ. He, Christ, the seed of the woman, shall bruise your head, the head of the serpent or the devil, and you, the serpent or the devil, ano na mangyari? Shall bruise his heel. Amen po mga kapatid? Ito po yung Christ heel, yung dito, sakong ni Kristo. Now, si Kristo po ang tinatawag na seed of the woman. Nang si Kristo po ay namatay sa krus, siya po ay natuka ng, saan daw po? Sa sakong. Sabihin natin, sakong. Yan. Katulad ng inihula. Sapagkat ikinarga kay Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, Isaiah 53:6. Tama? Siya rin po ay tinamaan ng kamandag ng sa sakong. Pero dahil ang tama niya ay sa sakong lamang, hindi po ito nagkaroon ng fatal na damage kay Kristo. Can you amen? Hindi po ito umabot sa puso, hindi kaagad ito umabot sa utak, sa ulo. Can you amen? Kasi mula sa sakong. Nakita niyo po yun mga kapatid? So, ang nangyari dahil siya ay nakagat lang sa sakong, spiritually, naka-recover si Jesus. Kaya after 3 days, brothers and sisters, naniniwala ba tayo, si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay? Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Siya'y muling nabuhay at siya'y buhay magpakailanman, tetelestai. The result is still continuous forever. Can I hear amen? Sa kabilang panig, ang tama naman ang saan? Saan daw po? Ulo. Di ba? Si Kristo sa sakong sa ulo. Tatanungin ko kayo, pag kayo ay nakahuli ng kahit anong insekto at tinamaan nyo sa ulo, patay o hindi? Patay. Kahit aso pa yan. Kahit hayop pa yan. Can you amen? Kasi direct hit, fatal, patay. Nakuha nyo po yung mga kapatid? Kaya si Satanas, patay. Talo na. Are you with me mga kapatid? Wala na siyang kayang gawin sa mga anak ng Diyos. Ang gagawin lang niya ay mandadamay siya, lilinlangin ka, sasabihin niya, hindi totoo si Kristo sa buhay mo. Amen po mga kapatid? Kaya sabi mo, may sakit pa rin ako, mag-iinom pa rin ako ng gamot, Lord, hindi ata effective ang yung dugo. Brothers and sisters, ang sabi kanina, tetelestai, it is finished. Ikaw ay magaling na at pinagaling ka na ni Kristo. Shout amen. Ikaw ay pinayaman na sapagkat ikaw ay super blessed na kay Kristo. Ikaw ay masaya na sapagkat ikaw ay happier than happy kay Kristo. Can I hear amen? Amen. Hallelujah. So, dead na si Satanas. You know ba? Game over. It is finished. Again, let's read the verse. Hebrews 2:14, so that by his death he might destroy him who holds the power of death. Hawak niya ay kamatayan. Sino yun? Si devil. Amen po ba mga kapatid? So, sa kamatayan ni Lord Jesus, lahat po tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. Are you still with me? Amen. Next po. Christ, look at this. Disarmed the devil. No? Alam niyo po yung sa mga nahuhuli, sa mga war games, sa mga gera, nakita niyo, napalibutan yung mga kalaban, at pag nahuli sila, lahat sila natutukan ng sandata, anong ginagawa sa kanila? Tinatanggalan ng mga
sandata. We call that disarmed. Can you hear, amen? Nung si Satanas na Diablo, ang kanyang sandata ay kamatayan. Tama po ba, kapatid? Pero nung dumating si Kristo, wala nang kamandag ang kamatayan na kayang ibigay ni Satanas sa atin. Bakit? Ang lahat ng nakay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Shout amen. Kaya palapakan natin ng Diyos. Hindi lang basta buhay, buhay na walang hanggan. Kaya siguro pagkatapos ng preaching ko na to, galit na naman si Satanas sa akin. Amen? Kasi na-expose si Satan. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ang Diablo ay talo na magpakailanman. Amen po mga kapatid? He is no longer a threat for His people. Hindi siya threat sa atin. Sapagkat talong-talo na siya at naniniwala tayo, Christ has disarmed the devil. Let's read this. Colossians chapter 2, verse 14 to 15. Please read along with me sa nakakita. Having canceled the written code, the law, with its regulation. Pag regulation, it is the binding rules. No? Ito yung mga kasama doon sa pinag-agrihan. O sinabi mo, babayad ka 2 beses, sige, babayaran mo. Kasama yon sa lahat. In its binding regulations that was against us and that stood opposed to us. He took it, the law, away, nailing it to the cross. Meron bang naipako sa krus ng Kalbaryo? Si Kristo at lahat ng ating kasalanan. Can you hear, amen? At lahat ito'y ipinako na kasama si Kristo. And look at this, having disarmed the power and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen po ba? Ipinakita na sa buong madla, spectacle, no? Na si Kristo nga ay nanalo na sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Ang armas ng Diablo ay ang kautusan or the law. Bakit? The strength of sin is in the law. Amen po ba? Kaya ka natatakot kasi may batas. At dahil pag nalabag mo ang batas, nagkakaroon ka ng takot kasi nagkasala ka. Tama ba, kapatid? Yun ang tinanggal ni Kristo. Yung kautusan na yon na hindi natin masunod-sunod at pinalitan niya ng 2 utos. Ano yon? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Can you hear, amen? Pero 2 bang utos? Isa lang, pagmamahal. It is called agape. Kung kami nagkukwentuhan mga magkakapatid, sabi ko, I have discovered one thing about agape. Ang ibig sabihin ng agape ay pag-ibig ng Diyos. It is the love that the world cannot understand. Can you hear, amen? It is the love that the world cannot accept. Ginawa mo ko ng masama, gagantihan kita ng masama. Amen po mga kapatid? Pero ang agape, hindi. Kahit ginawang ka ng masama, ang igaganti mo ay mabuti kasi nagmamahal ka kagaya ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Kinuha ni Jesus ang lahat ng kautusan or law, ipinako niya kasama sa krus, at dahil dyan, nadisarmahan na si Satanas na Diablo. Hindi niya na pwedeng ipanakot yung batas na ito. Can you hear, amen? Kasi si Kristo na ang nagbigay ng end sa lahat ng batas. Romans 10:4. Are you with me, mga kapatid? Amen. Next, the power Christ has rendered the devil powerless. Wow! Kanina, na-disarmahan. Ngayon ano daw po? Powerless. Wala nang ang sandata. Wala pang magawa. Are you with me, mga kapatid? Ito po ang kasalukuyan na lagay ni Satanas ngayon. I'm sorry to say, Satan. The devil, Satan, is rendered powerless. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo? Dahil pag hindi ka naniniwala, binibigyan mo siya ng kapangyarihan. Amen, mga kapatid? Do you believe that Satan is powerless? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Hallelujah! Kaya hindi ka kayang paghirapin ni Satanas. Can you hear, amen? Wala siyang magagawa sa atin. Nang bumagsak si Lucifer, siya ay binawian na ng lahat ng kapangyarihan bilang isang anghel, arkanghel. Amen po ba? Ang kapamahalaan na ginamit ng Diablo ay kapamahalaan na ninakaw niya sa tao. Amen po ba? Sapagkat ang tao ay sumuway sa Diyos, binigyan natin si Satanas ng authority over us para alipinin tayo. Now, brothers and sisters,
Here's the good news. Yung ninakaw ni Satanas na power, yung authority, yung dominion, kayang ibalik ni Kristo sa iyo kung maniniwala ka kay Jesus. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Sapagkat lahat ng ito, walang kakayanan si Satanas kung hindi natin siya bibigyan ng kapamahalaan or authority. Amen po ba? Amen. Kung naalala niyo yung unang lesson natin, sabi ni Jesus, all authority has been given to me. So I have given you authority to trample down on snakes and scorpions and to overcome all the powers. Take note, not some of the powers, all the powers of the enemy. Are you with me, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Now, here's the bomb of this subject. Numbers 23, verse 11. Tingnan niyo po yung pasabog natin. Sabi po ni Balak, isa po itong hari, kausap niya si Balaam. Si Balaam po ay isa pong prophet. Sabi niya, Balak said to Balaam the prophet, "What have you done to me? I brought you to curse my enemy, but you have done nothing but bless them." No? Tingnan niyo po ito. Si Haring Balak, ang gusto niya paghirapin, sumpain ang mga anak ng Diyos, ang Israel. Pero anong ginawa ni Prophet Balaam? Ibis na sumpain niya, ang kanyang binato ay pagpapala. Bakit? Tingnan niyo po nasa baba. Look at the context in verse 8. Sabi ni Balaam, "How can I curse those whom God hasn't cursed?" Paano ko susumpain yung mga hindi sinumpa ng Diyos? How can I condemn them when the Lord hasn't condemned them? Amen, mga kapatid? Pag sinabing condemn, bakit ko sila parusahan? Especially kamatayan, kung hindi naman sila kayang parusahan ng Diyos. Are you with me, mga kapatid? Now, anong ibig sabihin nito? Pag pinagpala ka na ng Diyos, hindi na ito pwedeng baliktarin. Can you hear amen? Amen po ba? Ikaw ba'y naniniwalang pinagpala ka na ng Diyos? Amen. Kaya kung naniniwala kang pinagpala ka na ng Diyos, huwag kang matatakot sa iyong buhay. Hawak ng Diyos ang iyong future. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you with me? It cannot be reversed. Kaya sa nakikita mo na, naku, parang naghihirap na kami. Magdidildil ata kami ng asin. Brothers and sisters, I am a living proof. 8 taon, magsasyam na taon na tayo. Ako po ay nandito full-time naglilingkod sa Panginoon. At dahil po sa biyaya ng Diyos, nakatayo pa rin po si Pastor Gani. Because the Lord is our shepherd. Hindi ka magkukulang. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Dahil ba mayaman ka? Hindi. Dahil ba mayroon ka mga koneksyon? Hindi. Dahil ang Panginoon ang iyong pastol, kaya hindi ka magkukulang. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Hallelujah. Now, this is in the Old Testament. Take note of that. Yung Book of Numbers, lumang tipan, pero may bisa. Sabihin sa katabi, may bisa. How much more pa kaya kung sa bagong tipan? Anong gusto nyo, luma o bago? Bago. Siyempre, kahit sa tinapay, di ba? Ang gusto natin ay bago. Can you hear amen? Nang kainin ng tao ang bawal na bunga, mas sinunod niya ang diablo kaysa sa Diyos. Tama? Dahil dito, isinuko ng tao ang kanyang kapamahalaan, ang kanyang power sa diablo, at dahil dito, ang diablo po ay naging Diyos ng sanlibutan. Can you hear amen? Kaya nagkakaroon ng paghihirap eh. Kasi wala ka kay Kristo, tapos may kapangyarihan pa si Satanas sa mga tao, kaya naman lalong naghihirap ang tao pag wala si Kristo. Amen, mga kapatid? Ang pamamahala at ang sistema ng mundo na ilipat kay Satanas, kaya dapat po ito'y muling bawiin. Tama, mga kapatid? Bawiin para ikaw at ako ay maging malaya na. Can you hear amen? Now, what is the good news? Ito po ang mabuting balita. John chapter 10, verse 10. Malapit na po tayong matapos. Anong sabi? Everybody, next. John 10, verse 10, the message. A thief is only there to what? Steal and kill and destroy. Hindi na nyo? Talagang sisirain niya ang buhay mo eh. Sino yan? Jesus, what happened? Came. Dumating ba si Jesus? Jesus, came. Dumating si Jesus. Amen po ba? Bakit? So that you can have real and eternal life. You like that? Buhay na walang hanggan? More and better life than you could ever dream of. Can you hear amen? Sino sa inyo ang nangarap na meron siyang malaking bahay sa likod may swimming pool?
Amen mga kapatid? Na paglabas niya, meron siyang 3 sasakyan na puro branded. Amen mga kapatid? At paglabas niya, kanya tatawag na, hello, secretary, nasaan yung breakfast ko? Then you could ever dream of, amen po mga kapatid? Managinip ka, mangarap ka ng magandang buhay. Ikaw ba may pangarap sa buhay? I will tell you, may pangarap ang Diyos sa iyo. Ikaw na lang may problema, baka ikaw walang pangarap. Can you hear, amen? Pangarap mo bang umasenso sa buhay? Ang lahat ng pag-asenso sa buhay ay nakasalalay kay Kristo. Jesus came that you have a more and better life that you can ever dream of. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? So, look at this. In the New Testament, binawi na lahat ni Kristo yung authority na nakay Satanas nung siya'y ipako sa krus ng Kalbaryo. Ayun mga kapatid? Do you believe that? Kaya talo na siya. Sabihin sa katabi, talo na siya. Sabihin sa sarili mo, talo na siya, ha? Oo. Ayun mga kapatid? Kaya ikaw ay panalo na, meron kang magandang buhay kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Nang si Jesus ay namatay, kasama nang namatay ang ating mga kasalanan. Amen? Nang si Jesus ay ilibing, kasama nang inilibing ang lahat ng pagkatao natin na minana natin nung una pa lamang tayo ay nakay Adan at Eva. Amen mga kapatid? Nang siya'y muling mabuhay, tayo ay muling nabuhay kay Kristo sapagkat may buhay na walang hanggan tayo. Amen? At nang si Jesus ay maupo sa luklukan ng Diyos, iniupo niya rin tayo na may kasamang kapamahalaan para ikaw at ako, kaya mo nang labanan si Satanas, ikaw ay matagumpay na sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Tandaan niyo po ito. Next, dito na ako magtatapos. We are on the winning side. Ayun po ba? Liyamado tayo. Kaya saan ka tataya? Doon sa liyamado. Ayun po patay. Doon ka na sa Diyos na buhay because we have on Jesus' side. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Next, to be continued. May natutunan po ba kayo? Amen. So let's have the Macarius Challenge to be continued. Ano po yan? Pakibalik. In Christ, you are always a winner. Isa pa nga po at malakas. In Christ, you are always a winner. Sige, tayo po tayong lahat. Hallelujah. Tumayo ang lahat ng winner at pumalakpak sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sapagkat narito ang katotohanan ng iyong mga salita. At salamat sapagkat naniniwala ang iyong mga anak na naririto ngayon, Panginoon. Wala nang magagawa si Satanas sa aming buhay. Kaya hindi na kami matatakot sa aming future. Hindi na kami matatakot, hindi na kami malulungkot ano man ang gawin sa amin ng buhay na ito. For we have fully secured our life, eternal life, there in heaven with Jesus. Panginoon, salamat po sapagkat meron kaming magandang bagay na paniniwalaan, Panginoon. We are not hopeless. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay buhay. Ito'y kumikilos sa amin, Panginoon. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, patuloy na itanim mo po sa aming puso, sa aming isip, sa aming buong pagkatao. Kami ay tagumpay na palagi kay Kristo. Lord, thank you. Sapagkat kung alam namin ang katotohanan na ito, kaya namin palayasin anumang malas sa buhay namin. Anumang sakit, karamdaman sa aming katawan ay kaya naming paalisin in Jesus' name. Sapagkat sa iyong dugo at latay, 1 Peter 2:24, kami magaling na. At hindi mo lang kami gustong pagalingin at iligtas, gusto mo pang pasayahin ang aming buhay as we stay here on earth. Sapagkat kami po, Panginoon, ay iyong mga anak. Anak kami ng mayaman na Diyos, kaya gusto mo rin na sumagana ang aming buhay. John 10:10, Jesus came that we may have life in all its fullness. Kaya Panginoon, salamat sapagkat napakaganda ng inihain mong buhay para sa amin. Kaya naman, Ama, patuloy namin itong tatayuan, patuloy namin itong paniniwalaan, ilalagay sa aming puso't isipan, kami ay tagumpay na kay Kristo. This is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ano ulit ang ating Macarius Challenge? In Christ, you are always a winner. To God be all the glory. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Are you blessed?
Super. Kung na-bless po tayo, pagpalain naman din po natin ang gawain ng Diyos na